Alright, part 2 tayo dito ngayon sa Duterte Country, Crowd Chick. Isa sa pinaka-busy na crossroad or intersection dito sa Davao City location. No? Ito ay Ramon Magsaysay Avenue, corner Jacinto, corner C. Imricto, corner Ramon Magsaysay extension, and corner JP Laurel Avenue, and corner Acacia. O diba? So ang daming kalye. 4, 5, 6 no? May 6 na kalye dito na nag-intersect sa intersection na to dito sa pinaka-point na to. So basically ito yung pinaka-busy no sa buong syudad ng Davao City. Pero kita nyo naman wala tayong makikitang masyadong tao. May mga tricycle driver, pakunti-kunting mga jeep, tapos mga taong naglalakad. So yan po yung makikita natin dito. Ibig sabihin ho niyan, ito po ay effect ng epekto to ng event, sabihin season, no? Lenten season, Holy Week. So ngayon Sabado, April 19, it's Saturday, no? Alas 2:30 ng umaga. So mga tao dito, kukunti lang. Dapat marami to dito pag ganitong oras. So panigurado mga tao dito, mga estudyante, ng mga BPO, no? Mga agent, mga taxi driver. Pero kung i-compare natin kahapon sa ganitong oras, Biyernes Santo, no, ng umaga alas 2, wala ring mas kukunti ng kagabi. Wait lang, mas marami ba, mas konti. Pero wala tayong makikita mga vendors gaya nito. Dati kahapon wala yan eh. So Davao City, no, ganda no, ganda ng Davao City kapag walang mga gawad ng kuryente. Marami tayong mga spaghetti wires. So, sa mga taga Davao dyan na namimiss ang vlog natin na ganito, welcome back po sa inyo. Welcome back po tayo dito sa ating channel. Ibig sabihin na back to ano tayo dito. Gala-gala sa Davao City. Valde Residences, the tallest building in the whole island of Mindanao. Napakatibay niyan. Kaya niya mag-withstand ng 9.5 intensity. 9.5 no, magnitude na lindol hanggang pataas pa doon. So isa yan sa pinaka benchmark ng gusali no sa Mindanao pagdating sa patibayan ng kanyang tayo laban sa lindol. So Duterte Country, Crowd Chick. So marami pang tao. Siyempre the answer is wala kasi Sabado pa lang ngayon, so possible yung iba galing sa Samal mamaya pa no, babalik. Kasi iba namang karamihan ay long weekend vacation, so andun sila sa kanilang lugar, mga probinsya, mga respective provinces. Tapos Jollibee, ganun din sarado ang Jollibee ngayon no? Walang take out. Meron ba sila take out? Kasi nung nakaraan sinubukan ko sanang mag drive thru pero sarado. Ayan, sarado pa rin hanggang ngayon no. So mula ng Huwebes sarado na sila. Ayan, sarado yung drive-thru. Ito yung itsura ng Davao City no? Mapresko yung hangin, malamig. So hindi siya malinsangan. Unlike ng mga nagdaang mga araw, kahit gantong oras napaka-humid, init Ramon Magsaysay Avenue. Ito yung pinaka landmark dito no? Sangka sa Davao City. Babaan to lagi ng ng mga jeep. Pinaka dolo no? Acacia, mga taga barangay Acacia, Rojas. Ito Ramon Magsaysay, Quirino. So this is Davao City, the 5th richest city. Pasok or siya, Magic 5 richest city in the Philippines in terms of GDP, top 3 o 3rd largest city in terms of population, tapos first naman siya in terms of land area. Kaya tapo natin ha, ganda. Ito yung Duterte Country kung tawagin kasi hindi naman talaga to gaganda ng ganito, hindi to yayaman ng ganito ang Davao City kung hindi dahil sa mga Duterte, no? Hindi ito magiging
business magnet, kung hindi dahil sa mga Duterte na ginawang ligtas tirahan ng lahat. So naging ano siya, no? Naging metropolitan just simply because of the Duterte. Nograles, wala yan silang ano dito sa Davao City. Wala silang masyadong ambag. I mean, wala nga talaga, no? Si PBA Party List, si Mix Nograles, attorney, parang wala man siyang ano, wala man siyang mga iconic na mga ano dito, mga projects, mga yung mga gym, yan, may nakapangalan, PBA Party List Nograles, mga EPAL, yan, Bernie Alag. Mga ano sila, mga narcissistic, no? Kala mo talaga mananalo sila. Sobrang lakas at believe sa sarili. Sila ay winnable against sa mga Duterte. So, Duterte country. Dahil sa Davao City is ano siya, effort of the Duterte para pagandahin. So, ibig sabihin, mas ano ngayon, no? Mas walang tao. Kasi kahapon, Biyernes Santo, tapos ang nakarang araw, Huwebes Santo, so mas tahimik ngayon. Walang, di ba? Walang masyadong, may mga tindahan na sarado. Gaya niya, no? Kagabi, bukas yan eh. Kahapon, ng gatong oras din, no? Madaling araw. Biyernes Santo, madaling araw. So, may bukas yung mga ano dyan. Ibang mga tindahan, or lahat ng tindahan ay open. Pero hindi na. Isa na lang, isa dalawa. So mamayang gabi ulit, no, or bukas ang madaling araw ng ano, linggo, babalikan ulit natin yung lugar na to dito to see if normal na ba ang crowd, dami ng tao. Tricycle driver, diba? So ito yung mga lugar na napakadaming tao kahit madaling araw kapag normal days, kapag walang event, kapag walang season na kagaya nito na mga tao ay nagsi-uwian. So ito yung Freedom Park. Kagabi may mga natutulog dyan, ating 4-5. Duterte country, city, cleanest city, most livable city, Duterte country. Yan, di ba ganda, no? Linis ng park namin dito. Public lang to, ha, open 24/7. Pero sa iba kasi mga park na ganito may mga tae, di ba? Dumi, kalat, pero dito talagang ano siya, well maintained. Galing. Okay, we're done sa ating ano, Duterte country crowd check. Huwebes, ayan, Sabado, Black Saturday. So mas ano siya, mas walang tao, mas tahimik, mas payapa kumpara sa Biyernes. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood, and yun na nga, ingat sa pag-uwi, no, sa mga papuntang Davao pabalik. Ingat sa biyahe.